Ito ang isa sa pinakamagandang puzzle na nakita ko at gusto ko itong ibahagi sa inyo. So ito ay White to Play and Win na puzzle ni Leonid Kubel. Ito ang ginagamit ko noon nung gusto kong mag-practice ng aking visualization and calculation. So punta tayo dito sa puzzle kung saan makikita natin na lamang ng isang buong night ang white, kaso ang kapalit niyan ay 4 na pawn. So dito, importante na makita na every tempo ay kailangan merong check or threatening checkmate. Kasi kapag binigyan natin ng isang tempo ang black na makapag queen d8, ang next niyan ay queen h8 or queen d7, aabutan ka ng perpetual check. So hindi mo na maipapanalo ang laro. So dito simulan natin with knight h2. Ayan. So ang threat ng knight h2 is knight g4 threatening checkmate po. Hindi pwedeng gumalaw ang queen kung hindi matchas. So ang gagawin ng black is king e3 only move. And then once again, patuloy tayo sa ating pag-check with knight g4. Ayan. So dito, dalawa lang ang pupuntahan ng king ng itim. Punta tayo dun sa king f4 na mas madaling i-analyze. So pag king e4, merong knight f6 check. At kahit saan pumunta ang king ng black ay aabutin ng fork. Halimbawa, mag king e3, merong knight d5. Pagka nag king f4, ganun din sa d5 ang fork. Kapag nag king e5, merong knight d7 fork. And lastly, kapag nag king f5, may napakagandang knight d7, threat ang queen. At kapag umiwas ang queen, merong queen g4 checkmate sa gitna ng board. Ayan, so ibalik natin. Kaya ang only move talaga dito is king e4. At dito na magsisimula, makikita natin ang puzzle na ito ay napakahirap kasi maraming variation na kailangang i-analyze. At dito, kailangan makita na kapag nag-queen d2 check ka, ay mapupunta sa tabla kasi mawawala na yung key variation na meron kang queen g4 check sa dulo. So pagka queen d8, hindi ka na maka-checkmate sa g4, mauuwi na sa tabla ang laro. Ayan. So ibalik natin. Dito sa posisyon na ito, ang only move is queen f1 check. Para mapersa yung king sa dalawang square lamang. Kapag ng king g5, merong checkmate sa f6 papuntang h6. Ngayon, punta tayo sa king e4. At ang gagawin ulit natin ay check with knight f6. So patuloy ang check ng puti para hindi maigalaw yung queen. So dito, 3 ang pupuntahan. Pero sa dalawa, merong napakadaling fork. Pag king e3, knight d5. Kapag naman pumunta sa king e5, merong knight d7. So ang only move once again is pupunta sa king d4. At pagka king d4 dito, naaalala ko noon nung sinusolve ko itong puzzle, dito na ako nahirapan kasi ang parang ang obvious na check is sa queen f4 na kapag pumunta sa c3, of course merong fork sa knight d5, kaso
pupunta po sa king d3 at dito hindi ko na makita ang kasunod na fork or kasunod na check. Kasi palaging tumatakas palayo sa knight na ang king ng itim. Ayan, pagka kumain ka, makakalabas na ang queen at expect mo na ang perpetual check. Kaya ang key move dito is queen d1. Ayan. So doon sa tatlong pupuntahan ng king, palagi ulit merong fork sa d5 or sa d7. So pagka king c3, knight d5. Pagka naman sa e3, knight d5 ulit. Pag sa e5, knight d7 naman ang fork. So only move ulit is pupunta sa c4. King c4 at dito na po yung napakahirap na continuation. Ang obvious kasi dito is queen c2. Para pagka ng king b4, kakain ka ng fork. Pero may problema dyan. Paano kung nag-king d4? Ayan. Mababalik ka lang sa queen d1 and king c4. So dito sa posisyon na ito, ang nag-iisang panalo is queen d5 check. Ayan. So halimbawa mag king c3, dito na ang key move which is queen a8 at yan po ang only move para manalo. Meron kang threat na fork sa d5 with knight d5. At kapag umalis ang king, makukulong ang queen sa b6. So in the end, hindi pala yung king ang mamatihin, kung hindi yung queen pala ng itim.